So yun mga kasang, kung naalala niyo yung binigay sa atin ni Sir John Gapi na electric blue balloon nully. Yan, binigyan niya tayo ng isang pares niyan at ngayon nanganganak na siya. Ayan, kaya nilagyan ko na siya ng breeding cage. Kasi mas maganda talaga na may breeding cage para hindi niya makain yan. No? Kasi minsan nababaliw yung mga yan. Pag nakikita nila na may threat dun sa paligid nila, kinakain na lang nila yung kanilang mga fry. So, ayun, para maagapan natin, naglagay ako ng breeding cage. At yun, hindi ako nag-expect na marami bubuga nito kasi medyo maliit to. Kaya siguro mga 5 o 10 lang yan. Pero ikikip natin yan kahit konti pa yan kasi sayang din kasi pag napalaki natin yan, diba? Pwede natin gawing material ulit. So yan, mga 5 yung nakikita ko dito, mga 5 fry. Hindi ko alam kung magdadrop pa to, no? Kasi kanina pa to. At hindi ko sure kung tapos na siya mag-drop o kung magdadrop pa siya. So yan, abangan natin yan kung ano yung itsura nila paglaki. Sana magaganda, no? Kasi maganda naman yung jeans na ito. Yan o, liit pa niyan guys. Hindi pa yun talagang malaking breeders. What's up mga kasang? Welcome back to my channel. At for today's video, mag-storytelling muna tayo, no? Kasi may gusto lang ako sa inyo ikwento para maging aware din yung iba sa atin na nanonood na ayun, na gusto pumasok sa sa ganito, sa ornamental fish selling, yan, yung mga pet shop. Ayun, may lumapit kasi sa akin noong nakaraan at hindi ko siya kilala actually, no. Nag-message lang siya sa akin sa Facebook. At binibenta niya sa akin yung mga yung mga gamit niya, yung mga paninda niya, yung mga stock niya na isda. Yun, binibenta niya sa akin ng mura lang at quitting sale na agad. So, ayun nga ang problema doon. Ako kasi, 'di ba, naikwento ko sa inyo, maglilipat tayo kaya nagpapaubos na lang din ako nito kasi mahirap maglipat ng mahirap maglipat ng maraming laman kasi siyempre kailangan mo yung tubig, yung hindi naman pwede basta-basta lipat yan. So yun nga sabi ko sa kanya, no. Tapos natanong ko na rin, no, kung bakit quitting sale agad siya. Kung tutusin, halos kasi simulan niya pa lang, siguro mga wala pa siyang 1 year dito sa sa business na to na pagbebenta ng mga isda. So yun, di naikwento niya sa akin. Nagsimula kasi yon nung nung pandemic o yung bago na matapos yung pandemic, naisipan niya magnegosyo at naganap siya ng negosyo na patok sa masa, yung gano'n, yung mga madali lang ibenta, gano'n, madali kumuha ng supplier, gano'n. So yun, naisip niya nga na pumasok na fish keeping business na kung saan yun nga, nagbe-breed, nagbebenta siya ng mga isda din. Kagaya ko at kagaya ng mga ibang vlogger na napapanood niyo rin. So yun, pumasok siya nga doon. Dahil sa pagustuhan niyang kumita ng madali. Kasi yun yung nakikita niya daw yun yung napapanood niya sa iba, yun yung nakikita niya, yun yung sinasabi ng iba, yun yung mga naririnig niya sa iba na sinasabi ng iba ng gano'n-gano'n. So, ayun nga, pumasok siya nang wala siyang background, wala siyang kahit hindi niya masyadong inaral. At nagtiwala lang siya doon sa napanood niya o doon sa mga napapanood niya at sa mga sinasabi ng iba. So, ayun na nga naging problema, no. Masyado siyang naging kampante at naging nagtiwala agad. Binuhos niya lahat ng ipon niya nung kasi nagtatrabaho siya tapos parang tumigil na siya. Binuhos niya lahat ng ipon niya doon sa negosyo na 'yon. Sa dahil yun nga, umaasa siya nakikita siya doon. Dahil yun nga yung nakikita niya. So yun, gumastos siya sa equipment, syempre. Tapos yung mga stocks natin. Actually kung tutuusin, mura lang naman ang mga stocks. Ang mahal talaga yung equipment. Kasi yung mga aquarium na yan, hindi naman yan basta-basta ganun. Pati yung mga filtration yan, mahal din, magastos din. So ayun nga, gumastos siya ng mahigit basta mga 6 digits yung nagastos niya raw. Sa isang buhos lang yun na gumastos siya. Tapos yun nga, umaasa siya na kikita, pero dumating yung panahon na sumuko na siya mga 6 months siguro. Dahil wala kang kinikita at kung makabenta man siya, maliit yung return. Kaya hindi niya kinakaya na magpalaki kasi nga mahirap din talaga ang kompetensya, lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng isda yan, yung mga molly, mga blue tetra, dahil napakarami rin nagbebenta niyan. So yun guys, gusto ko lang din mag-comment doon sa nangyari sa kanya na yun, dahil hindi lang naman yun yung unang beses na may lumapit sa akin na nagbebenta ng equipment tsaka ng mga stocks nila, dahil ang akala kasi nila malakas din akong bumenta. Akala nila madali rin ako nakakabenta ng mga isda ako ng ganyan kasi nakita nila na lagi ako nag-restock, lagi akong ganon. Tapos syempre vlogger ka, dahil mong followers.
para sa akin, no, mas madali ng konti compared do sa mga hindi, alam mo yun, hindi nagba-vlog. Kasi marami akong followers eh. At kahit nandito ako sa Cavite, meron akong mga buyers sa Manila, meron akong mga buyers sa Batangas, yun, malalayo sa akin. Eh willing silang magbayad ng shipping para makabili ng isda galing sa akin. Pero hindi naman kasi lahat ganoon. Kaya yung nangyayari doon sa iba, na akala nila ganun kasimple lang yun. Ayun, namumulat sila na hindi talaga ganun kasimple ang pagbebenta ng isda. Lalong-lalo na kung hindi mo masyadong alam ang ginagawa mo. So ayun, gusto ko lang naman makuha nyo do sa mga gustong mag-start ng ganitong klaseng business. Hindi yan basta-basta, no, at hindi yan ganun kadali. Actually ako, sinabi ko na sa inyo noon itong mga itong mga stocks ko na yan. Meron akong mga 30 tanks dito, tapos yung mga laman niyan mga worth 5,000 lang, gano'n, wala pa nga 10,000 yung worth ng mga isda ko dito. Pero marami lang siya tignan. Kasi mura lang naman ang mga muli, 5 piso lang yan, yung mga akala mo lang madami. Pero ang kinikita ko talaga dito sa pagpe-pet shop ko, siguro 15 to 20,000 a month na yon, guys. A month na yon, kasama na yung umorder sa akin sa labas ng Cavite, tsaka yung mga nag-walk-in dito. Kumikita ako ng sobra na yung 20,000. Tapos hindi pa kasama dun yung puhunan natin. So yung pinaka-gross natin, kalahati lang siguro. So yun, mga 10,000 lang siguro yung natitake home ko. Sa ganito karaming tax, hindi ko alam doon sa iba kung bakit ang laki nila kumita, 20,000 a week, ganun. Yung iba, nagsi 6 digits, mga nagpa-farming, napakalakas daw kumita. Hindi ko alam kung bakit ganun yung computation nila, no? Pero ako yung sinasabi ko sa inyo, real talk lang doon sa kinikita ko. Yung farm ko na nakita nyo sa Binyan, kumikita lang yun ng 5, 10, 15,000 a month. Depende sa harvest ko yun, no? May mga month na wala akong harvest Tapos may mga month na malakas ako mag-harvest. Pero hindi yun pumapalo ng 20,000 a month. So, ayun, sa mga mag-start, isip-isip din kayo. So, yun lang naman ang point ko doon, guys, no? Kung papasok kayo sa fish keeping business, isip-isip muna kayo at ayun, pag-aralan nyo munang mabuti, no? Tsaka huwag kayong umasa na malaki talaga yung kikitain nyo. Depende na lang yung kung yung farm nyo ay napakalaki at yung tindahan nyo ay napakalaki din. Dahil yung mga stocks nyo na yan, hindi naman lahat pwede mamahalin dahil hindi naman lahat ay bibili ng mahal na isda. At meron din maghanap dyan ng mga palima-lima, pasampu-sampu. At yung tsamba na lang na makabenta tayo ng mga tig 1,000, tigpa 500 sa isang bilihan lang. So, ayun lang ang kong gusto kong sabihin. Para hindi nabibigla yung mga gustong pumasok sa mga ganitong klaseng business. So, ayun, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa mga nanonood. Peace out.